Muling magpupulong ang multi-panel ng Kamara na tinatawag na Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee sa Lunes, April 13. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, ipatatawag sa pagdinig ang oil industry players. Ang kongresista ang nangunguna sa multi-panel hearing. Anya, tatanungin ang oil companies kaugnay ng concern sa ugaling malakartel sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa April 8 meeting ng LEAD Joint Committee, nabuksan ang usapin ng weekly pricing system sa mga produktong petrolyo na posible anyang dahilan ng cartelization o sabuatan sa merkadong kontrolado ng iilang malalaking kumpanya ng langis. Hinikayat naman ni Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan ng government regulators na silipin ang issue. In Econ 101, Mr. Chair, markets, when there are very few players in the markets, and you ask these players, government may be asking them to cooperate, to coordinate, but actually asking a cartel. This is a matter that's long been debated on. The intention is good on the part of the Department of Energy. They want people to declare, given a specific formula, proprietary, they don't really go into it, but to prevent any volatility in the market. But the purpose is good, but I think the effect is we are in effect promoting a cartelization, and it is government itself. Gobyerno mismo ang nagbibigay ng presyo at nagre-create ng environment para magkulud itong mga oil companies. Kaya hindi nagkakahiwa-hiwalay ang presyo. Kasi kahit kaya ko magbenta ng 1 peso less than my competitor, pero nag-announce siya na magbebenta siya at 1 peso higher, didikit din ako doon. Di ba? Kasi nakikita nila lahat eh. So, that in my mind needs to be re-examined. Mr. Chair, I'm not saying that there is there's a cartel, but I think that our regulatory agencies, and in particular PCC and ERC, should work together to investigate. Kabilang naman si House Deputy Minority Leader at Acting Chair's Party List Representative Antonio Tino sa mga pumupuna sa tinatawag nitong profiteering ng oil companies. Anya, pinabibilis ang taas presyo, pinababagal ang bawas presyo. Dagdag pa nito, pinagkakakitaan ang bawat galaw ng merkado habang ginagawa umanong tagasalo ang mga mamamayan. Samantala, nanawagan naman si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa mga bangko, remittance centers at iba pang financial service providers kaugnay ng pansamantalang pagtatanggal o pagbabawas sa transaction fees sa automated teller machine, online transfer at remittances. Ayon sa Presidential Sun, ang bawat bawas sa bayarin ay dagdag na pambili sa pang-araw-araw na pangangailangan at pamasahe ng mga kababayan. Hindi lang din anya ito tulong pinansyal kundi maituturing na economic fairness sa panahong higit na kailangan ng suporta ng mga mamamayan. Nakapaloob sa House Resolution No. 905 ang panukala na ini-adopt ng plenaryo ng Kamara bago pa ang congressional break. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.